sinasabi ni Vizcaya. Posibleng meron siyang selective amnesia. Hello Kathleen fans! Ito na nga ha, ilan na 1944, kaya bang gawin or matapos ngayong taon mga kasombreros? And then yung item natin ay itong Aldab, no? At saka itong pagbisita ni Sir Alden, and then yung kay yung sa Congress kahapon, sikat na naman Sir Alden mga kasombreros dahil dito sa basta, no? So abangan natin mga kasombreros. And then pinakaunang item natin, no? Pinakaunang item natin, ito nga, no, yung yung ilan na 1944 mga kasombreros. Posible ba? Nag-post kasi dito isang admin, pero ito ay parang picture niya, no, sa parang dati na sa Metro or Mega Style mga kasombreros or Mega Magazine na naka-green si Ma'am Catherine mga kasombreros. Sobrang ganda niya dito actually, no? Photo shoot. So ang tanong dito is posible ba? Kasi sobrang busy ni Ma'am Catherine, no, sa kanyang teleserye ngayon with Sir James Reid nga. September na, no? So malamang sa malamang ay parang nagdadalang isip ako kung kaya pa yung na matapos yung ilan na 1944 ngayong taon mga kasombreros. So baka mag-move na naman, and yun nga, no, yung speculation ay kasama na si Sir Alden sa magiging part ng team ng Elena 1944 mga kasombreros. Pero Sir Alden, no, October, isa sa mga agenda niya sa susunod na buwan ay pupunta siya sa Milan Fashion Week mga kasombreros, and siguro sasamahan siya or kasama si Ma'am Marian Rivera, or pwede namang siya lang mga kasombreros, no, sa Milan Fashion Week. So ibang level talaga siya, phenomenal box office king mga kasombreros and mga katinatics. So aabangan din natin yan. So yung sa Elena 1944, so aabangan din natin yung update dito, no. And then ito, so kahapon ay bumisita, no, si Sir Alden sa dito sa coffee shop, no, ni Mitch Oliva at saka ni Prince Benmar mga kasombreros. Ang caption niya dito ay may visitors for today, tapos heart mga kasombreros, no. Tapos si Sir Alden ay naka-gray yung kanyang damit mga kasombreros. So hindi ko alam, baka mama ni Mitch Oliva itong nasa kanan niya mga kasombreros, no. So sobrang sobrang sweet lang niya, phenomenal box office king mga kasombreros. And then ito, so kahapon yung kasi, yung trend dito ay nagpadila, no, itong si Luistro mga Representative Luistro mga kasombreros. Tapos nga sa hearing ng mga Diskaya at saka nina Alcantara, no, na mga DPWH personnel mga kasombreros. So ang dito is yung sa comment section, binaha ng mga comedy na mga and si Sir Alden, ang pinost niya dito yung picture ni Sir Alden ng padila, no. Kasi yung tinanong dito ni Luistro, parang may selective amnesia na daw si Diskaya, parang ganon. Tapos nagpadila siya, no. So ito yung trend kahapon ng kasombreros, kung kaya mga tao sa comment section ay kinonect na naman kay Sir Alden. Sobrang comedy yung kinalabasan na ito mga nilagay pa dito yung picture ni Abitoy, no, nung si dati si Bebang yata ito, selective amnesia be, sabing ganon. Tapos si Bebang yung picture ni sa babugang. Sobrang kulit ng mga taong to. So tapos yung kay Sir Alden na padila, yun yung pinost nila mga kasombreros. Sobrang ang kukulit na mga tao sa comment section. Tapos ito, next item natin. So may picture, parang nag-post si Sir Alden sa kanyang Instagram. Bike ito na Colnago World mga kasombreros. So baka ito yung sign na na mag-Tour de France, or baka sa Japan muna siya mga kasombreros, no. Japan Olympics mga kasombreros. So aabangan din natin ito kasi nga ay gustong-gusto niya ring matindoon mga kasombreros, no. Pero aabangan natin yung kanyang next na moves mga kasombreros. And then ito, sobrang cute, no, ni Ma'am Risa. Nasa Chinatown sila. Tapos ang kumakain yata sila ng siopaw, no, ng kanyang kaibigan. Ito sa April, no.
ang kaibigan niya ito. So parang sasarapan sila sa siopaw. Nasa Chinatown, Binondo, Maynila sila mga kasembreros. So ang kita na parang normal lang siya na tao. Baka nag-break siya sa kanyang trabaho sa restaurant mga kasembreros at saka sa Conchas. And then ito, so ang cute ng ginawa ng isang fan dito, no? Sige, ito muna. So ito muna mga kasembreros ha. Yung sa Aldab nga, no, nag-post sila kagabi, Aldab is not just a love team. It's a story of destiny that touched millions of hearts. So grabe, baka umaasa pa sila mga kasembreros, no, na magbalikan ng Aldab. So para sa atin ay sobrang labo na nito. Unang-una meron ng husband si Maine Mendoza, and hindi naman ibig sabihin na may issue sila ngayon. May issue si Sir Arjo Atayde ay hiwalay na agad at saka magbabalikan ng Aldab mga kasembreros. So hindi po yun ganun kadali mga kasembreros, no. So mga fans lang talaga ng Aldab, no, na hindi pa maka-move on ay talagang pina-partner na naman sila ulit mga kasembreros. And then ito, so yung nag-drop ulit ng panibagong teaser, ang White Flower mga kasembreros. So ang caption na nila dito, so medyo may mukha na siya, no. Sabi dito is ready to meet your newest relief body, White Flower. So sabing ganon. So ready na, of course, no, sabi ng ibang Alden fan dito mga kasembreros. So ready na sila na i-meet ang pinakabagong ambassador ng White Flower. So someone familiar, no, sabi sa caption, something soothing, your newest relief body is almost here. Are you ready to meet him? Sabing ganon. So yes, amoy na namin, no, ang White Flower ni Pops Alden mga kasembreros. So ready na kami, no, mga kasembreros na Kathinatics. And then ito, so last item natin ito mga kasembreros, no, ang cute ng ginawa ng isang Catherine fan or Catherine admin dito, no, para siyang inedit, no, para siyang si Sandara Park, no. Medyo kamukha mga kasembreros na medyo may laman-laman ng konti. Tapos parang naka-Korean outfit si Ma'am Catherine, no, may parang tinali yung buhok, tapos parang Korean pop, no, ganun siya mga kasembreros yung itsura ni Ma'am Catherine dito sa ayos niya na-edit mga kasembreros ng isang Catherine fan or ni Catherine mga kasembreros na Catherine admin. So actually yan lang muna, no, sa ating Catherine items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is September 10, 2025. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God, ha? At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros. Ang title, Matuwid at Mahirap. Proverbs 29 verse 7, the righteous considers the cause of the poor, but the wicked does not understand such knowledge. Napakaganda po nito mga kasembreros. So ito yung pag-acknowledge natin, no, ito consider natin mga kasembreros, at saka pa hindi tayo nag-oppress at nang-aapak ng karapatan ng mga mahihirap mga kasembreros. So this one is about acknowledging the rights of the poor, at saka na-recognize natin yung mga mahihirap, no, yung mga marginalized sector, mga below margins mga kasembreros, na lahat ay pantay-pantay, lahat ay po pwedeng makareceive at makatanggap at maka-experience ng justice mga kasembreros without oppression at walang bias. So based sa actions ng taong matuwid mga kasembreros. Kung kaya yung matuwid at saka mahirap mga kasembreros, dapat hindi yan sila nag-aaway. Kasi kung ikaw matuwid ay kinoconsider mo at saka may awa ka, dapat patas ka sa mga mahirap, and then kapag ikaw mahirap, ikaw ay kumaga pang dikit ka, no, sa mga matuwid mga kasembreros, because kinakawaan sila mga kasembreros na mga taong matuwid. However, yung mga taong sorry po sa term, mangmang or stupid mga kasembreros, or foolish or wicked, taong masama, ay hindi nila naunawaan, no, yung magbigay ng karapatan sa mga mahihirap, no, huwag mang-apak ng mga dito ng karapatan ng kapwa-tao, and so on. So ang verse na ito ay nag-emphasize, no, ng kahalagahan ng compassion, ng empathy towards sa mga mahihirap mga kasembreros, yung mga in need, no. It contrasts the actions of the righteous who show it contrasts the actions of the righteous who show care and concern for the poor,
with the indifference of the wicked, no, who do not exhibit such values. We, as teachers, no, tayo po ay pag magulang, pag nakakatanda sa loob ng tahanan, dapat tayo po ay naging good example ng hindi bias. Kasi ito mga kasombrers, applicable din ito sa loob ng tahanan. Kunwari, may mga bunso, no, may mga batang maliliit, tapos may nag-away na malaki, tapos ate, kuya, nag-away sila ng bunso or ng nakakabatang kapatid. Huwag nating kampihan, no, yung ate or kung sino man. Dapat doon tayo kung sino yung tama. Kaya kung mali yung kuya or ang ate, dapat kampihan natin yung bunso kung tama. Kung tama naman si kuya at mali si bunso, so kampihan natin si kuya, si ate. So papanig ka dun sa tama mga kasembreros para paglaki nila ay disiplinado sila mga kasembreros, no? At hindi sila lalaking kumbaga pasaway mga kasembreros na akala nila ang mali ay tama, ang tama ay mali. So dapat ganun. When we reflect on this verse, we can ask ourselves, how can we cultivate a spirit of giving and kindness in our students, no? Or sa ating mga anak, or sa ating mga kapatid, or sa ating mga nakabatang miyembro ng pamilya mga kasembreros. And ang Proverbs 29:7 ay nagawa pa ito yung nanghihimay mga kasembreros, no, sa hustisya at saka compassion in general. So shedding light on the moral obligations of the righteous. So nagdo-draw pa ito ng malinaw, no, na distinction or pagkakaiba sa pagitan ng actions ng taong matuwid at saka ng taong masama mga kasembreros, emphasizing the significance of empathy and social justice in one's conduct. So ito po ay talagang relevant, no, sa ating society ngayon, lalo na po sa ating bansang Pilipinas, na kung saan ay nagkakaroon tayo ng justice crisis, no? Kasi hindi na-serve yung tamang hustisya mga kasembreros. Pero alam ko darating ang panahon talaga at pagkakataon mga kasembreros na yung mga may hirap ay magkakaroon din po ng pantay na hustisya. This statement goes beyond mere sentiment. It underscores the necessity of active concern and practical support for those who are less fortunate. It implies that true righteousness extends beyond personal piety to encompass a genuine commitment to social responsibility. So, ito mga kasembreros, yung Proverbs, sana lahat ng leaders natin, no, or halos lahat, hindi man lahat mga kasembreros, dapat mostly ng ating mga leaders ay talaga nagbabasa ng Proverbs, no, how to lead righteously, how to be compassionate, how to be empathetic and sympathetic mga kasembreros, not only that they serve mga kasembreros for their own personal gain, no, dahil lang sa kanilang intention. So dapat hindi ganun mga kasembreros. Conversely, the verse also starkly contrasts the righteous with the wicked, stating that the latter lacks such concern for justice and the well-being of the marginalized. So this serves as a poignant warning against indifference and self-centeredness, highlighting the moral decay that accompanies a callous disregard of the plight of others. So dito kasi nagsisimula ito mga kasers kapag nagkakaroon ng self-interest, papasok yung kasakiman, yung pagiging selfish mo mga kasers without thinking the value or the justice of others, especially itong ating mga kapwa, mga kasembreros na tao na talagang maituturing na nasa below margins mga kasembreros or marginalized. So dito ang Proverbs 197 in contemporary society is undeniable. In a world grappling with the persistent issues of social injustice, poverty, and inequality, the call to care for the poor and uphold justice remains as urgent as ever. So urgent talaga ito mga kasembreros. Ngayon pa lang, di ba nakita natin yung baha, kaliwat kanan na baha mga kasembreros, konting baha lang, minsan wala pang baha na wala pang ulan, bumabaha na. So ganung tipo mga kasembreros, no, talagang napaka-relevant po talaga ng issue na ito na dapat ang mga leaders natin, lalong-lalo po yung mga leaders natin, no, let's pray na maghari ang hustisya at katarungan mga kasembreros at hindi na
i-corrupt pa yung mga tax, yung pera ng gobyerno, pera ng tao, mga kasambreros. Kasi nga ay magkakaroon talaga ng tawag dito, ng marahas na pangyayari, mga kasambreros, kapag ito po ay lumala ng lumala. And syempre, no, lulubog sa utang ang ating bansa, mga kasambreros. Imagine nyo, ilang trilyon na yung utang ng Pilipinas. So kung hindi ito maagapan ay naku po, lulubog at lulubog talaga tayo sa utang. So, di ba, baka pwede na tayong ibenta sa mga wag naman po sana mangyari. So, let's keep on praying for our country. In the bustling city of life where opportunities abound and challenges loom large, we are all called to be champions of fairness and kindness. Just as we strive for success in our careers and cherish time in our lives or with our loved ones, let us also make room to uplift the marginalized and downtrodden. So our actions pave the way for a brighter tomorrow where justice flows like a river and uprightness or righteousness stands tall like a sturdy oak. So ito yung ating panawagan natin ito, mga kasambreros, no? Sa ating kapwa-tao, maging sa inyo po na nakikinig, ay tayo pa gawin natin yung ating part, no? Hindi man tayo kalakihan or hindi man tayo mayaman, hindi man tayo influential sa ating society, pero yung pagsispread natin ng tamang impormasyon, no, tamang news, mga kasambreros, at parang awakening ba, wake up call sa ating mga Pilipino, ay malaking tulong po yan gamit yung ating mga cellphones, no, gamit yung ating mga social media accounts, mga kasambreros. Kasi let's save the next generation, no, let's save the future generation, mga kasambreros, kasi hindi naman tayo makikinabang ngayon meron pa tayong mga anak, may apo, and so on, mga kasambreros. So let's keep on awakening our country men, mga kasambreros. Alright, so sa ating word of God, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, in the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga sir, and paalam po. I love you.